Hello and welcome back. This is Michael and right now I'm gonna share once again yung ating philosophy as a dev. And right now, ang discussion na gusto ko sana pag-usapan natin, yung casual talk lang, ay yung the role of devs in politics. Okay? So, since marami na ngayong mga issues no, naglalabasan no, at nalalaman natin na malapit na no, yung ating politics, yung ating election. So, ano ba yung role ng devs no pagdating sa politics? Kasi maganda is magkaroon tayo ng ethical standard no or malaman natin yung ethical standard when it comes to the season of politics. Okay? So, panapanahon yan no yung politics. So, kung kailan malapit na election, so mas parami ng parami yung mga issues no lalong umiinit ang mga balita at yung mga bangayan no. So, dapat ay masanay na tayo kasi yan na talaga ang politics ever since. No? So, ano ba yung pinakaunang role ng dev na pagdating sa politics? So, number one is yung devs are non-partisan. No? Non-partisan. Ibig sabihin, wala tayong kinakampihan. No? Kapag ikaw ay developer, sabihin mo na ikaw ay isang full stack, let's say software developer, you are using CMS or sabihin natin software engineer, no, yung talagang role sa technology, no, sa maring ikaw ay nag-work or nag-aaral pa lang, no, so kailangan malaman na natin na ang mga developers at yung mga related titles, software engineers, we are non-partisan. So ano ibig sabihin ng non-partisan? Ibig sabihin nito wala tayong kakampi, no, wala tayong kinakampihan, no, na panig, no, kasi meron diyang yung Group A sa politics, Group B, politics, Group C, no? So, mapapansin niyo may pattern yan, ano? Since we are working on the programming and logic, even sa ating mga systems na ginagawa, no? So, laging meron yung pattern. May pattern na sinusundan. At kung na-take ninyo yung course natin sa Introduction to Programming, maintindihan niyo yung algorithm. So, sa politics, meron din yan. Ano? So, pagka sinabing devs tayo, nandyan yung tendency na pwede tayong i-reach out ng mga politician para pwedeng sabihin natin, i-promote yung kanilang advocacy, no? Para i-promote yung something na pwedeng sila ay mas lalong makilala, yung kanilang mga plataforma, no? So, pwedeng ilagay sa website, sa software, sa app, pwedeng sa advertisement, no? So, pwede tayong itap nila, no? Pwede silang mag-tap sa atin. So, ano yung magiging role natin kung tayo ay in-offeran ng work, no? Pagdating diyan sa promotion ng kanilang mga plataforma. So, kung gusto ninyong kunin, no? Kung gusto natin kunin yung work na yon, kasi siyempre hanap buhay din yun, lalo na kung may involved na bayad. So, kailangan mayroong mutual agreement or memorandum of agreement, no, na hindi kayo involved sa anumang politics activity, but you will be the one responsible for the setup, sabihin na natin ganon, yung mga technology related na mga part, no? Pero pagdating sa plataforma, mga ano pa man yung kailangan maging neutral tayo. Kailangan non-partisan tayo. Kasi once na nakilala tayo ng iba na pinopromote natin si politician si A, tapos pinopromote natin siya, developer tayo, and nagkakaroon ngayon ng mga bangayan. So, ang mangyayari, madadamay ka. And hindi lang yon, magkakaroon niya ng mark sa iyong, sabihin na natin sa iyong branding. Kung ikaw ay nagde-develop ng sarili mong brand, kung gusto mo makakilala ka. So, once na ikaw ay sumide sa isa at pinakita mo sa maraming tao nakaside ka sa isang politician, ang mangyari dyan, yung ibang potential client na pwede mo maging client na hindi pabor doon sa politician na yun, hindi ka na nila ikukunin in the future. Kasi nakita nila yung iyong view. Okay? So, when working as a dev, technically, you have to be on the secret side. No? Hindi ka dapat na-expose. At kung maaari lang, yung pangalan mo, wala doon sa website nila. Kung ikaw nagde-develop, wala doon yung pangalan mo, wala doon yung something like that.
Pero pwede mo siya ilagay sa resume. Ang kaibahan lang is pag nilagay mo siya sa resume at yung babasa na resume mo against sa taong yon, so negative na naman yan. So we have to be non-partisan. Kailangan unbiased tayo. At kapag tayo ay titingnan ko lang kung nangyari. Dito kasi ako titingnan ko lang kung tapos na. Hindi ba naman? So, kailangan ay ilagay mo yung pwesto mo, no? Kung saan ay neutral ka. Hindi ka pwedeng pumanig kahit saan. Kasi yung ating task, yung ating trabaho is to bring technology to people, to give solution, to provide solution, to make life easier. Yan yung mga sinishare natin palagi, di ba, sa ating mga videos, no? And even sa ating courses, sinasamahan natin ng konting philosophy yan. No? So, yun yung una, no? Dapat ay unbiased tayo. And number 2 is yung responsible information. So, kapag ikaw ang na-assign na dev or kaya na-involve ka, no? Or sabihin na natin may work ka related dyan. Halimbawa, yung boss mo, yung client mo, Pilipino, and then sinabihan ka i-promote si ganito, maglagay ka ng information regarding dito, regarding doon. So, you have to be sensitive with the information. If ikaw ang gagamitin para siraan yung ibang politiko or sabihin natin ibang tao, ikaw ang gagamitin to sabihin na natin yung mag-spread ng misinformation, kailangan nandun sa MOA yun, no? Kailangan ay hindi ka magpa-participate doon. Ang reason is, siyempre, maaring matempt tayo, matukso tayo na may perang involved. Sabihin na natin, million yan, no? At ang magiging trabaho mo lang ay manggulo, no? So, kasi kayang-kaya mong gawin yan bilang developer at pwede kang mag-spread ng misinformation talaga sa paligid, no? Kasi alam mo yung technology. Ang backfire lang niyan sa'yo is ikaw mismo sa konsensya mo, diyan ka mahihirapan, lalo na kapag sa tingin mo medyo negative na talaga yung unang-una ikaw ma-stress, tapos ikaw ang unang magiging negative, the most negative person sa lahat na maapektuhan mo, kailangan negative ka muna. So ikaw yung magiging negative, ikaw yung kumbaga ikaw muna yung magagalit, gagalitin mo yung sarili mo, hahanapin mo yung kasiraan, then sisiraan mo yung and then i-spread mo yan sa mga groups, no? Mag-spread ka ng mga confusion, sabihin natin misinformation sa mga community, lalo na kapag ikaw ay, sabihin natin, may impluensya, no? Kilala ka, no? Sa isang community ng mga developers. So, ang mangyayari nun is, later on, you will realize na ang lahat ng yan is politics, no? When you say politics, hindi mo mawala talaga yung siraan, no? Kasi kailangan may manalong isa. At ang reason bakit kailangan may manalo is probably mga pangarap siguro nila maging presidente, senador, kung ano mang position sa government, yun ang mga gusto nila, yun ang interest nila, no? So, doon sila talaga, parang yung buhay nila doon talaga. And then, siyempre, nasasamahan na yan ng pera kasi pag sinabi mong mataas na posisyon, so may pera lagi dyan. No? Yun, siyempre, dahil sa maraming pera, maraming nakukuhang pera, sabihin na natin, I'm not saying na lahat sila ginagawa yun. Possible, meron naman talagang totoo, meron tunay, merong maka-Pilipino, no? Kasi ang basihan natin talaga pagdating sa pagsiservisyo sa bansa, no? Pagsiservisyo sa mga tao is kung ano yung ginagawa. Okay? So, pwedeng pera nila yung ginagamit, sariling pera, pwedeng pera ng taong bayan na napupunta ngayon sa kanila, no? So, maraming paraan yan. So, political science na, under na yan ng political science. So, ang masasabi natin ay kailangan mag-ingat tayo in regards to misinformation. At kung gagamitin ka for a certain amount of money, sabihin sa'yo, bigyan ka tayo 1 milyon, sirahan mo si ganito. So, yung 1 milyon mo, sa totoo lang, kung binigyan ka na 1 milyon, siyempre, magkakapera ka na, di ba? Pero, pagkabili mo niyan, pag nagastos mo yan, you will realize na mas malaki yung damage na nagawa mo kaysa doon sa, kumbaga, naging impact sa'yo, impact sa mga tao. So, may negative impact yan. At ikaw, siyempre,
kung malakas ang konsensya mo o mahina ang konsensya mo, it depends on you. Kasi kagaya na share ko nung mga nakaraan, meron akong friend, no, na sinabi niya na para daw pag-usapan ang isang bagay, kailangan mong galitin yung tao. Kailangan ng mga tao ay magalit, no? Kailangan magalit sila. Let's say, halimbawa, isang politiko, then may mga style yan para magalit yung mga tao, and then yung mga tao, siyempre dahil nga galit sila, so maghahanap sila ng ibang mga kaibigan nila na kailangan pumanig sa kanila para makipagdebate. So yung engagement, yung civic engagement, doon na ngayon papasok ngayon yung nagiging popular. Kaya kung papansinin ninyo, sa mga nangyayari sa Facebook, sa social media, laging may issue, no? Binabanggit ko rin yan sa mga iba kong mga videos. Issue, no? Kailangan may issue para sumikat ng artista, issue para sumikat ng isang tao. Kaya makikita nyo more on media, no? Yung mga media naman, yung mga nasa mainstream media, yung mga nagbabalita. So, kung ano yung issue, yun talaga ibabalita nila kasi para may manood. Kasi kung ang ibabalita mo ay magaganda, wala manonood yan. No? Kasi wala namang issue Ang tao kasi normally, marites talaga tayo. So, kapag may issue, kahit artista yan o ano man yan, doon tayo nakatutok. No? So, ang style ng iba dyan mga politiko, kapag ang mga tao ay nakatutok sa issue na related sila, magbabato sila ng ibang issue para doon tumingin. So, parang niloloko lang talaga tayo ng mga yan because of politics. So, hindi naman natin sila masisisi kasi ang politics is an art. Art yan, ano? Nakakalimutan ko yung isang sinabi. No? So, ay gagamitin ko muna si saan ba rito? Si ChatGPT. So, alam ko naman. Hindi, sa Google na tayo siguro. Meron kasi ako narinig na isang influencer, nasa balita siya dati, ayoko nang banggitin yung pangalan. Sabi niya, pagka sinabi mo ng 1,000 beses ang isang kasinungalingan, nagiging katotohanan. So, lies when, told 1,000 times, told 1,000, late kasi ng keyboard na to gumagamit ako, becomes the truth. Titingnan ko lang kung sino yung nagsabi niya na, okay, si Steven Hassan daw, sabi dito, hindi ito siguro kasi maraming gumagaya na rin ng quotes. No? So, tingnan natin. Si Gobel. Okay, yan. Si Gobel quote, no? Marami itong pwede natin maging resources, kaya hindi pwede ako magsabi na isa lang. Pero at least makikita nyo, alam nyo, Gobel's quote. A lie told once remain a lie, but a lie told 1,000 times becomes the truth. So, ibig sabihin kasi nito, binabanggit to ng isang sikat dating media, no? Sabi niya, a lie told once remain a lie, but a lie told 1,000 times became the truth. Kapag ka nagsinungaling, ang isang kasinungalingan, pag isang beses ka nagsinungaling, halatang kasinungalingan. Isang beses ka nagsinungaling, dalawa, ganun. Halatang nagsisinungaling. Pero kapag inulit-ulit mo yung kasinungalingan, inulit ng 1,000 times, sa maraming tao, maging sa sarili mo, napapaniwala ka na yung totoo. Okay? Yun ay ang tinatawag nating, hindi ako sure Kailangan you have to research for this one na 1,000 times, no? Kapag sinabi mo ng maraming beses, iisipin ng ibang tao, tsaka isipin mo, yun ang katotohanan. No? So, hindi siya talaga actually, kung gagamitan mo siya ng logic, hindi siya pwedeng maging totoo. No? Kunyari, halimbawa, nagsisiraan sila, no? Sinisiraan na ito, si ganito ay ganito siya, no? Puro ganito na lang gagamitin ko kasi ayoko pumasok talaga sa politics ng mga issues na ganyan. No? So, halimbawa, sinabihan si politician A, si B ay corrupt o ganito man yan, no? So, aaraw-arawin nila yan,
No, aaraw-arawin na nila na itong tao na to ay corrupt. Parang bullying, cyberbullying, pwedeng bullying sa personal. Nasasabihin, alam mo yung tao niya, hindi mo pagkakatiwalaan. Pag inaaraw-araw mo, sinasabi na hindi mo mapagkatiwalaan yung tao niyan, at sinasabi mo sa maraming tao hindi magtitiwala sa kanya. Kasi because of the lie that you are spreading, pinapakalat mo na hindi siya mapagkakatiwalaan. Ikaw yung nagpapadala ng maling mensahe. So, nagiging truth yun sa ibang tao na ito hindi mapagkakatiwalaan. Kasi nga, inulit-ulit. No? Pero, pag ginamitan mo yan ng logic, hindi pwedeng maging totoo yun. No? Kahit sa sarili mo, ang mangyayari doon, pag inulit-ulit mo ang isang bagay na akala mo, alam mong mali, pero sinasabi mong totoo. Pag inulit-ulit mo yun, bandang huli ikaw mismo na madideceive ka, no? Maluloko ka rin ng sarili. So, let's say, tulad nito, para mas mahirap kasi mag-explain, no? Using philosophy. Let's say, itong cup na ito, no? Ayan. So, sorry. So, medyo malakas ang hangin. Pag sinabi ko itong cup na to, ang kulay ng mug, yung pinaka-base color is black. No, black ang kulay nito. Okay? So, papayag ka ba na black ang kulay ng baseline? No, yung baseline ng mug. The mug's color is black. Sabihin na natin ganun. No? Okay, sabihin na natin na hindi, black na lang. O, wag na natin guluhin. Gagawin ko sana red eh. O, di sabihin natin red. Sabihin ng person A, red to. Sasabihin ko, black to. Ngayon, uulit-ulitin ko sa mga tao, ito po ay color black. No? At sa mga batang paslit, sasabihin ko, mga kids, this color is black. No? So, lalaki sila na ang information na meron sila about this mug is nagkakaroon sila ng misinformation. Ito ay black. Pero naging black ba siya? So, kahit ulit-ulitin mo na 1,000, 1,000,000 beses, hindi mo pwedeng gawing black to by saying this is black. Okay, so ganun din pagdating sa in relation to the truth. Kung pag-uusapan yung katotohanan, hindi mo yan mababago. Kung ano yung katulad ngayon, hapon na ngayon, hapon. So, I think ang oras ay somewhere around 4:37 na. So, pwede kong sabihin na gabi ngayon. Uy, gabi ngayon. Diba? Sa anong oras na ba? 4:38 p.m. So, gabi na. No? O kaya sabihin ko umaga. O kaya sabihin na ibang tao, umaga ngayon o gabi. So, hindi, kahit anong sabihin natin, kahit di panindigan, kahit ikamatay natin yan, sabihin natin, gabi na ngayon. Kulay black to, gabi na ngayon. Ito, pinaninindigan ko, handa ako mamatay kahit na ito ay black at gabi ngayon. Kahit mamatay ka, hindi mo bago yung katotohanan ng araw pa. No? Daytime. 4:38 na. Hapon. So, meaning to say, ganun din sa, tunay na buhay. Ganun din sa pagdating sa politics. Sisiraan ng isa't isa kasi nga kailangan ng issue, kailangan makilala sila. So, magsisiraan, magbabatuan yan. Ngayon, tayo bilang developers, siyempre, nakasalalay sa atin yung mga tao, yung information, lalo na kung may na-handle tayong mga malalaking companies. At hindi lang yun, no? Mga communities, ipapasok kasi yan ng mga sugo ng mga politician. Mga sugo yan, mga binabayaran din sila to work for them, no? So, magbibigay sila talaga ng promotion, etc., etc. Makikita mo sa comments, ang daming mga negative, mayroong positive. Mapansin mo sa isang grupo ng politician, puro positive ang nasa baba, dinidelete yung mga anti, no, yung mga ayaw sa politician na yun. So, bilang developer, we have to bukod sa nasabi kong una, yung una, non-partisan dapat tayo, tapos responsible information, dapat we are able to control civic engagement. No, ibig sabihin yung kung sa inyong community, pinapasok ang politika, you have to be the one to tell the person na, bilang developer, I think it's best practice na hindi tayo mag-endorse ng kahit na sino mang politiko. No, kasi may magdi-disguise talaga. Developer sila, software engineer sila, natulungan sila nito, ganito, ganun. No? So, meron naman totoo. Meron naman din talagang
propaganda. No, may propaganda. And all of that, ginagawa nila yan, ginagawa din ng politiko yan, is para makaupo sila in power. Kasi may pera, may power, may pera, ano. Regarding sa pera, no, siguro daanan ko yan bago tayo matapos. Tingnan ko lang yung aking, baka makalimutan ko. Yun yung pangatlo, no, control civic engagement. So, dapat ay, pag nakikita nyo, meron sa grupo nyo, maging sa personal na pinopromote ng isang politician. So, wag mo namang sabihin, oy, wag natin pag-usapan dito, wag yan. Baka naman ma-offend. So, sabi lang natin, press practice kasi namin, hindi kami nagsasabi ng kung sino yung aming iboboto, ganyan. Kasi, yan parang sabihin mo na choice natin kasi yan. So, pag tinanong, paano mo malalaman sino ang magaling o karapat dapat sa pwesto? Kasi kailangan may maupo eh. Kasi yan yung government, yan yung sabihin na natin standard na mag-guide sa mga tao, no? So may mga tao kasi, may mga ideology na hindi daw kailangan ng government. So, yung mga ganun, marami yan eh, marami kasi yan na hindi mo kailangan gobyerno, hindi mo kailangan, ang kailangan mo ay kalimutan ko kasi iniwan ko na yung philosophy niyan dati. Marami kasi yan mga ism eh. May capitalism, meron pang pacifism, marami kasi yan. Medyo inaral ko din yan, yung philosophy. Religion, inaral ko din yan. So, nagbabasa ako ng mga books dati about dyan, and then nag-enroll talaga ako sa philosophy class kasi nung college ko, may philosophy kami dati. Kasama yun. And then, nag-take pa ako ng ibang mga subjects. Interest ko lang. Sisit yun ako minsan. So, nawala ko. No, ang issue dyan is, nawala ako. Sige, nasa na ako. May mag-remind sa akin sino. Ayan, so, ibig sabihin, yung issue, teka, nasa na ako? Awkward to. Okay, sige. Basta tuloy tayo. Yung control ng civic, yun na, tama, thank you. Narinig ko sinabi, pacifism, capitalism, inaral ko yan, di ba? So, may naniniwala na, hindi kailangan ng gobyerno, palitan ng gobyerno, o yan, di papalit mo, gobyerno din. Iba lang pangalan. No? So, hindi pwedeng walang leader. Kunyari, isang ideolohiya. Sa kanila, walang leader. Lahat pantay-pantay. Lahat ganito. Magkakapatid ng Torreon. Lahat pantay-pantay, no? May leader yan. No? Sigurado. Tinan mo, pumunta ka ng North Korea. Diba? North, ha? Hindi South. Diba, meron silang idea na lahat sila pantay-pantay, ganito, ganon, no? Ayoko na magbanggit ng mga iba pang mga terms regarding doon. Pero meron silang leader. Diba? Yung sino yung kanilang, si Kim Jong-un. Yan, no? So, meron sila leader, di ba? Great leader pa nga tawag yun. So, pag pinalitan mo isang gobyerno, meron talagang pareho pa rin gobyerno yan. Iba-ibang klase lang ng style. So, pagdating, alin ba mas maganda? Ganitong gobyerno. Well, lahat tao yan eh. No? Lahat yan tao. So, pag sinabi mong tao, walang perfecto dyan. At darating yung time, lalabas talaga yung tunay na motibo. May tao, merong power, may pera, no? So, siguro yun na lang yung huli natin, yung pera, no? Siguro bago sa topic na yan, is, ito yung pang-apat na, no? Civic engagement. Una is yung devs are non-partisan. Number 2 is responsible information. Control civic engagement. Pang-apat is maintain relationship. No, you have to maintain your relationship sa iyong friends, sa boss. No, kasi pag ikaw ay naging partisan ka, may pinapanigan ka, magkakaroon ka ng kaaway. Sa loob ng bahay nyo, maaaring girlfriend mo, asawa mo, magiging kaaway mo yan, no? Na-experience ko kasi yan sa mga past years ng pagdating sa election, so na-experience ko din yan. Na nag-aaway magkakaibigan, nagkakagalit-galit, nagkakasingilan ng utang, yung utang na nakalimutan na, biglang naalala kasi nagkakagalit-galit na sa group ng mga devs, sa group ng community. So may mga ganyan, siraan.
No, tapos makikita yung Facebook mo, panay ka ng post ng mga sinasabi ng politician na yun, o kaya naninira ka ng ibang politiko. Ang ginagawa ko, kapag may friends akong ganyan, sa Facebook, o kaya kung saan man, pag nakikita ko puro negative yung pinopost niya against sa isang tao, against sa isang politiko, ina-unfriend ko siya. No, hindi ko naman binablock. Na-unfriend ko lang kasi ayoko makita yung ganun. Unang-una, hindi mo naman, wala ka naman doon sa actual na paninirang yon. Kung yung ba ay ginawa talaga niya, wala ka doon eh. So, parang hearsay yan eh. Sinasabi yun, minamarites nila yung maling tao. So, yan yung sinasabi ko kanina na yung Goebbels quote na a lie once told 1,000 times nagiging totoo. Sa kanila, sila yon, naglulukuhan sila, niloloko nila sarili nila. Pero kagaya ko nga na sinabi ko, once pag sinabi mong totoo, yan ang katotohanan, hindi, wala tayong magagawa dyan. Yan na yung totoo eh. Mamatay man tayo, mabuhay tayo, ipanganak man tayo, bago tayo ipanganak, o tapos na tayo sa buhay na ito, yung katotohanan mananatili yan. No? Hindi na apektuhan ng katotohanan ng sinumang tao. Tulad ng araw. 'Di ba? Yung araw, nagbibigay ng liwanag. Kahit magdaldalan tayo dito sa lupa, no? Magdaldalan tayo ng magdaldal, hindi maapektuhan yung araw. Ganon din yung planet Namek ni Dragon Ball, ni Goku, ni sino ba yun? Si Piccolo, yung planet Namek nila, di ba? So, sa mga bata, panahon namin, naniniwala kami na yung planet Namek ay isang fiction, hindi sa totoo, kunwaring planet lang. Pero kapag tinuro yan paulit-ulit sa mga bata ngayon, merong planetang Namek, o ano man yan, so pwede silang maniwala, o ibang tao hindi nakakalam, at pwede silang maniwala, malin lang. Pero kahit anong sabihin natin, wala talaga nun. So, at kung meron man, o dapat mong patunayan, no? The burden of proof, tinatawag. Okay. So, mag-ingat tayo sa relationship. At kapag tayo ay non-partisan, no? Mas marami tayong parang sabihin natin, ma-maintain natin yung relationship natin sa mga tao, especially sa yung client. Kung ang client mo ay Pilipino, then panay ang sinasabi niya about sa sa politiko, ano ka lang, ay okay po, sige po, kung yan ang inyong tingin, sige okay po. Ayan, sige po, sa akin naman po, nag-iisip pa po ako eh. So, ganyan yung sinasabi ko, no? Pag merong gustong umimpluwensya sa akin, pinag-iisipan ko po yan. Well, tama yon. Kailangan mong pag-isipan pagdating sa botohan. Ang best way, siguro na pwede ko share sa'yo para makilala mo isang politiko, is mag-Google search ka. Sabihin natin, yung range ng 10 years. Sabihin natin 20 years. Yung i-Google search mo, hindi yung ngayon. Kasi yung ngayon, lalabas na yung magaganda, mga magagaling, na mga sinabi nila, mga nagawa nila ngayon. Ngayon, hindi yung ngayon. Kasi pwede nilang sabihin, ano yan eh, pwede natin sabihin, propaganda yan. No? Ang tingnan mo yung 10 years ago, 20 years ago, anong ginagawa ng taong ito? 20 years ago, anong ginagawa mo? So, pag nakita mo siyang wala siyang ginagawa o wala kang makita ng information regarding sa kanya, no, wala siyang pagtulong sa barangay, wala siyang ginagawa sa kanyang, kung meron na siyang position, ano yung mga naipasa niyang batas? 10 years ago ha? 20 years ago. No, yung panahong walang eleksyon. Kasi pag panahon ng eleksyon, talagang pababanguhin nila yung pangalan nila. So, ano yung mga nagawa nila? Ano yung mga issue na involved sila? Paano nila na naipaliwanag yung sarili nila? Makikita mo ba talaga sa kanya na sincere siya sa ginagawa niya? 10 years ago, 20 years ago, yun ang i-research. No, yun ang mas magandang i-research. Kasi doon mo makikita na noon pa lang talaga meron na siyang puso para sa tao. Pero kapag titingnan mo yung ngayon mo babasa yan, wala. Puro na yan kasinungalingan. Ano? So, you have to be wise. At sa panahon ng election, doon talaga mapapatunayan yung iyong choice. No? At talagang dapat may mailagay tayo dyan. Para kang namili sa dalawang pangit. sorry sa term. Sa dalawang hindi magandang choice. Kasi pag pinili mo yung good or bad, madali pamili dyan eh. Good. Pipiliin mo yung good, no?
yung good ang pipiliin mo kasi good or bad eh, 'di ba? Pero kapag namili ka sa bad tapos worst, sabihin na natin gano'n, hindi natin mapapatunayan sino yung worst diyan. So, kung titingnan mo siya, bad and then bad, so i-compare mo ngayon, ay parehong pangit, parehong hindi magandang record. Pero dalawa lang sila eh. So, sino dito ang better option? Pag ang choice mo naman ay parehong good, good and good, so you have to check kung ano yung mga, ano nila, yung strength. Pero best talaga is yung history. No? Mag-search ka ng history niya. Then, yun ang iyong iboto. No? Yan ang iboto mo. So, ibang tao siguro, pwede mong bigyan ng idea. Pero, sa mga closest friend, siguro ganun, pag tinanong ka. Pero, iwasan nyo na rin kasi tiyak magkakaroon kayo ng away. Okay, lastly, yung pera. No, kapag ikaw ay naging politician, so pwedeng maisip mo rin, politiko na lang ako, dahil pera eh. No? O let's say, meron ka sabihin natin, let's say mga 50 million lang. 50 million, no? Lang. Kasi sa mga politiko, lalo na pag high ranking ka, malaki yung temptation, malaki yung tukso na kada pirma mo may involved na pera. Kasi wala, pipirma ka lang, pera na, di ba? So, I remember itong, hindi, ayoko na, mahaba na yun. Sa next siguro na lang, pag nag-discuss ako ulit about politics. Yung pera kasi, let's say may 50 million lang. No? At ito, nabanggit ko na to sa ibang videos. Anong gagawin mo sa pera? Diba? Siyempre, pagka mabait tayo, tutulong natin sa mahihirap, ibibigay sa mga tao, tutulong. Pero hindi yun pera mo, ha? Pera ng taong bayan yun. Pera ng bayan yun. Pumirma-pirma ka lang, nagkaroon ka ng 50 million, no? Sabihin na natin kung paano ka nagkaroon. So, itutulong mo sa mga tao. Maganda yun, no? Pero kapag naisip ng politician na pang sarili, bibili ng bahay, bibili pa ng bahay, bibili ng kotse, ari-arian. Well, ang totoo niyan, meron tayong common denominator, no? Sabihin na natin meron tayong meron tayong mga bagay na pare-pareho tayo like yung oras. Kapag kahit mayaman ka, pareho tayong 24 hours, no? Nasa sa'yo na yan, paano mo gugulin, kung ano gusto mo mag-enjoy sa Boracay o saan man, nasa sa'yo yun. Bilang mahirap naman, nasa middle class o ano man, is meron din tayong 24 hours kung saan natin gugugulin, no? Ang kaibahan lang is yung pera. Okay, let's say, maraming bahay. Okay? Ang isa pang sinishare natin, isa lang tayo, isang katawan, yung space. Yung space natin, we cannot be in two places at the same time, no? We cannot be, hindi tayo pwedeng, yung katawan natin, magkakagi bunshin technique tayo, like Naruto, na nandun yung isa kong, yung aking clone, tas nandito ako. So, hindi pwede yun. Isang katawan lang. So, ibig sabihin, yung kung ano yung space na ma-occupy mo, yun lang yun. Kung katulad ko ngayon, nakaupo ko dito, kahit halimbawa, 10 ang bahay ko. Di wala ako dun sa siyam. Diba? Nandito ako ngayon sa isa. Paanin ko yung siyam, di ba? Pagdating ko naman doon, ganun din ang composition. Bato pa rin, pwedeng kahoy, pero yun nga, limited lang yung space na pwede kong i-occupy. So, yan yung isang bagay, no? So, anin mo yung maraming bahay kung satisfied ka sa isa. No, siguro ay pamimigay mo sa iyong mga anak o ibibigay mo sa kanila. Yun ang magiging advantage. No, and kung marami kang kotse, ganun din, papamigay mo din iba mong kotse sa iba. So ano ba reason? Bakit kailangan mo itingnan yung pera na as in parang yun na yung dulo. Well, parehong kakain din naman tayo ng pagkain. Gulay, isda, tubig, iinom tayo dyan. Yun nga lang, kapag napasobra ka rin, kahit mayaman o mahirap, napasobra ka sa kain, at kung ano-anong mga tawag dito, yung mga toxic food na kain mo, hindi ka na nainom ng tubig, hindi ka na nainom ng tubig, puro ka na soft drinks, puro mga branded na iniinom mo, yung kidney mo, masisira. And mahirap man o mayaman, parehong magkakasakit. No? At kapag hindi kaya ng
gamutan, baliwala yung pera. So what I'm saying is, pwede naman tayong magsikap para magkapera. Mag-ipon para magkapera. Pero we have to think straight na yung goal natin is enjoy yung buhay natin. Ma-enjoy yung buhay natin. Kahit ang ulam natin ay gulay, pero masarap ang pagkaluto. Walang kinaibahan yung kumain ka sa restaurant na mamahalin na masarap din ang luto. Eh, minsan nga, may nakakainan kami. May nakakainan mga friends ko and then family ko. May nakakainan kami na ang gandang restaurant. Ang ganda talaga. Pag natikman mo yung luto, Diyos ko, halos hindi ko maubos yung isang plato. Kasi sobrang alat, ganyan. Ako pa naman ayoko ng sobrang alat. Kasi kahit na anong lasa nung nasa pagkain, kung ano man yung mga gulay na nandyan, hindi mo ma-enjoy yung kasi alat, puro alat. No? So, I think yun, no, bilang isang developer, bilang software engineer, kung ano man ang posisyon nyo ngayon, you have to be non-partisan. No? And you have to be responsible sa information kung ikaw yung assign doon. So, dapat may memorandum of agreement. Huwag yung verbal, no? Agreement, pasulat mo sa isang papel na hindi ako mag-i-involve. Ako ang inyong developer pero hindi ako mag-i-involve sa politics. Okay? So, kailangan ganon. And you have to control civic management, no? Sa iyong community, sa iyong family. So, hindi ko sinasabing kontrolin mo sila. Ibig sabihin, kapag dating sa medyo discussion na, debate na, you have to be the one saying na, hindi pa ako nakapag-decide yan. So, pag-aaralan ko pa. Siyempre, kukumbinsihin ka, no? Sige, pag-aaralan natin. No? Para matapos agad, no? Yung usapan. No? Kasi, sabi ko sa inyo, isang kasinungalingan, sinabi ng 1,000 beses, para sa kanila, totoo na yun. No? Alright. And lastly, yung maintain relationship nga, and then yung ating value sa buhay. No? Hindi dapat pera yun. No? Kasi yung pera, gagamitin natin yung pera. Kung magkapera man tayo, gagamitin natin siya para ma-enjoy yung buhay natin. No? Hindi para magparami ng pera. Kasi sa totoo lang, may mga kilala din ako, no, na dati pa, mga kaibigan ko dati, matagal na. Nag-ipon sila ng pera, no? Nag-abroad sila, nag-ipon sila ng pera. And then, siyempre, pinamana sa mga anak. Mga anak, waldas, wala na yung pera, wala na rin, naghihirap sila. No? Naghihirap yung mga anak. Kasi ang isip nila, pag marami kang pera, mag-enjoy mo na yung buhay, enjoy, bili mo ng gusto mo. So, naubos yung pera, hindi na negosyo, hindi na ilagay sa investment na pwedeng pagkakitaan. So, ayun. So, kailangan i-enjoy natin yung buhay. Okay? At bilang developer, maging responsible tayo at all times. Yun lang. No? At samahan nyo na ng cybersecurity yan, pero iba na yun eh. Iba ng topic yun. Alright, so yun lang gusto ko share. Maraming salamat sa iyong time sa pakikinig dito sa Learn Computer Today. At asahan nyo na next time, baka ganito na yung setup natin. Hindi na siya formal. Kwentuhan na lang, no? So, ayan. Pagkita po tayo ulit sa ating mga susunod discussion. Bye-bye po.